Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 to June 8. So Aris, tulad po nakagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aris yun. Kaya relax ka lang dyan and enjoy our reading for today. And use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guides every time na may reading tayo, especially for our reading for this week, okay? So Aris, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for all of your generosity, kindness, at saka po suporta po dito sa ating channel every time po na may reading tayo. Thank you again for all of your love and also for not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong mga tulong at saka pagmamahal po sa atin dito sa ating channel. Okay, Aris? So, ano naghihintay sa inyo ngayon June 1 to June 8? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hierophant. Interesting. In the area of what you want, you have the Queen of Cups. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Eight of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Wands, I'm sorry. In the area of your near future, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of your challenge this week, Aries, you have the Judgment card. In the area of your fortune, meron kang Three of Swords, healing, paglago, pag-move on, moving forward. Pag-usapan natin yan in detail later on, okay? In the area of your divine advice, meron kang Eight of Pentacles. At ang outcome mo this week, Aries, meron ka namang King of Swords, the King of Might, the King of Intelligence, the King of Wisdom. Pag-usapan natin yan later kung ano ang ibig sabihin yan sa buhay mo before June 8 ends, okay? But first, at the bottom of your deck, you have Five of Pentacles. Ngayon, Aries, in the background of your reading, nakita ko dito na magkakaroon ka daw ng maraming pagkakataon upang lagpasan yung mga struggles mo this week. Okay, meron siguro sa inyo may problema sa family o may problema sa bahay, baka pinapalayas na kayo o kaya kailangan mo nang lumipat because may mga struggles or conflict with a certain group, with a certain people na kailangan for you to really move on and live, ganyan. For some, nakita ko talaga dito na meron kayo problema sa kaperahan, baka walang pambayad na ganito, pambayad sa ganyan, and you're thinking kung saan ako kuhugot ng solusyon para mabayaran ang mga ito. You know what? Ang pinakamagandang elemento kay Five of Pentacles is you trying to parang ilipat yung atensyon mo hindi sa mga kahinaan mo, kundi sa mga bagay na meron ka. What are your advantages this week, Aries? Gamitin mo doon yung mga strength mo ngayong linggo. Halimbawa, magaling ka palang magluto, ganyan. Why not itry mo this time magluto ka? Kahit 3 putahe lang, kung ano yung kaya mo lang, tapos ibenta mo. Maari kapag kumita ka dyan, pwede mo mapaikot yung iyong kapital o iyong kita para for the following week or for the following month, unti-unting lumago ang iyong food business. So ngayon, tinatawag ka na yung spirit guides, Aries, to really look deep within you kung ano yung mga strength mo. Saan ka ba magaling, Aries, na pwede mong pakinabangan? Magaling ka ba mag-sales stock? Baka naman pwede ka na mag-try, mag-online selling. O kaya kung may mga bagay sa buhay mo, magaling ka ba manahe, ganyan. So may mga bagay ka doon na kailangan simulan base sa yung mga kagalingan o sa yung strength. Huwag mo daw bigyang buhay yung mga negativity sa buhay mo, yung wala kang ganto, wala kang ganyan, wala kang resources for this. Yes, very mahirap iwasan o mahirap i-ignore yung mga kakulangan natin o yung mga bagay na wala tayo. Pero paano ba natin pupunan yung mga wala? Isang bagay, punan mo siya by using your strength more than your weaknesses. So, yun ang tinatawag sa iyo ng spirit guides mo this week, Aries. And also, kung meron mga tao sa buhay mo daw, here's what I'm hearing, kung may mga tao sa buhay mo na dapat mong asahan o yung mga taong inaasahan mo naturally para tulungan ka at na-realize mo na hindi pala sila darating sa buhay mo this week, sinasabi ng spirit guides mo na huwag ka na daw dumepende sa mga taong yun. Magkaroon ka daw ng kalakasan sa puso mo na ma-realize that you can't depend on these people pala sa buhay mo, na pag mababa ka, wala sila. Kapag mataas ka, bigla-bigla andyan sila sa buhay mo. So, ngayon, pagkakataon para kilalanin yung mga karapat-dapat na tao sa buhay mo this time. Okay, Aries? So, maganda tong background mo. It's all about realization and finding kung saan ka magaling moving forward. Okay, Aries? So, ang spread for the week, ilan ang iyong major arcana?
you only have two major arcanas. You have the Hierophant and the Judgment card. Nakita ko dito paunang mensahe mula sa iyong spirit guides, mula sa dalawang major arcanas na ito, na magkaroon ka daw ng commitment o mga bagay na parang kalinawan ng isip para sa mga bagay na gusto mong simulan and take action on it. Ngayon na pagkakataon, ngayong linggong ito, like I said kanina, may mga bagay ka kailangan ma-realize and ma-recognize sa mga strength mo more than your weaknesses in the pursuit of pagsagot o pagbibigay ng solusyon sa mga problema. Kaya ngayon parang magkaroon ka doon ng, gamitin mo doon yung wisdom mo, yung intelligence, yung mga napagdaanan, at gamitin mo yung pundasyon at actionan mo siya. Okay, Aries? Napakagandang initial message for you this week. Actionan based on your knowledge. If you need help, ask for help. If you need to really seek out advice and guidance from other people na makakatulong sa iyo para bigyan ka ng mentorship or guidance talaga, and actionan mo yung mga pangyayari this week. Okay, Aries? To start tayo sa iyong napakagandang reading, at the center, your core energy this week, Aries, you have the Hierophant. Hierophant is a card of really committing to something. Parang ito pagkakataon na talagang mag-commit ka daw, panindigan mo ang isang bagay, actionan mo. Nakita ko talaga dito na kailangan mo daw hanapin yung mga core elements mo. Halimbawa, like I said kanina, kung ngayon wala kang pera, wala kang negosyo o nag-iisip ka ng additional means para kumita, kung talagang na-realize mo na, magaling naman ako magluto ng bibingka, ganyan, o magaling ako magluto ng biko. So, why not start there? Paunti-unti, hindi naman kailangan grande o malaki agad yung negosyo mo. Yung paunti-unti lang para mapaikot mo siya every day, every week. At doon ka daw magsisimula ng pundasyon mo at panindigan mo siya. Commit to that goal. Para kaakibat ng pag-action, makawala ka na sa struggle mo, Aries. Nakita ko dito na sinasabi ng spirit guides mo na if you need to ask advice o kaya mentorship, o parang meron kang kakilala na pwede mong tanungan kung, ganito bala kong gawin. Sa tingin mo ba anong pwede kong gawing plano o paano ko ito magagawa in an effective way? So, kung magkakaroon ka daw ng mga mentors sa iyong paligid, halimbawa, gusto mo mag-abroad and then hindi mo alam kung paano, malakas ang loob mo, feeling mo yun ang kailangan para makawala ka na sa struggle na ito sa buhay ninyo. So maghanap ka daw ng mga tao na mayroong expertise o may experience na sa pag-abroad. Halimbawa, mayroong kang pinsan o mayroong kang kapitbahay na nakapag-abroad na before. So pwede mo siyang lapitan, nakapag-abroad ka na diba dati? Ano yung mga requirements? Saan ako pwedeng lumapit? Saan ako pwedeng pumunta? Ano yung mga kinakailangan kong bunuin na credentials, documents, and papers, ganyan. So nangangailangan ka daw ngayon this week, Aries, ng someone to talk to, an expert or an experienced person na magbibigay sa'yo ng mensahe o gabay para magawa mo effectively yung mga gusto mong simulan this week. And also, napakagandang card si Hierophant telling you na may basbas ka, Aries. May basbas ka ng spirit guides mo, ng angel above, sa mga spiritual powers this week to start something new, para makawala ka sa struggles mo. Kaya simulan mo na, gawin mo na yung plano mo because meron kang basbas this week to do that, okay? The Hierophant, the card of commitment, is being clarified by, yes, the Ace of Wands. Like I've said, kailangan talaga ng malinaw na isip, big idea. Tignan mo siya, nag-aalab yung kanyang isip this time. Kailangan mo talaga ng matalinong desisyon at saka creative ways to really start something new. Kaya siguro talaga nangangailangan ka ng mentor or advice from someone na expert sa industriya na gusto mong pasukin. At kapag nagkausap na kayo, doon lilinaw ang isip mo at magkakaroon ka na ng right idea or right approach dun sa goal na gusto mong gawin para makawala ka na dito sa struggle mo na ito this time around. Okay, Aries? In the area of what you want, you have the Queen of Cups here. Queen of Cups ngayon, gusto mo talaga ng contentment. Gusto mo ng, parang gusto mong matupad na yung mga pangarap mo this time around. You want to be happy. That's what I'm hearing. For a very long time, you sacrificed a lot. And in the process, parang nadurog ang puso mo. I'm seeing and I'm feeling a very selfless Aries. Selfless Aries to the point na lahat na ibinigay mo. And ngayon, na nangangailangan ka, parang nagulat ka, wala sila for you. Walang handang tumulong para sa'yo sa buhay mo ngayon. Para na-realize mo na ang kakapitan ko lang pala pag nangailangan ako ay ang sarili ko. So, parang you're trying to learn something here. Learning a lesson of really having this independent mindset or independent life na gusto ko nang buuin ang buhay ko na hindi na ako aasa sa ibang tao. Hindi na ako hahangad pa ng
ng mga bagay ng ganong klase para hindi ka ma-disappoint. Ngayon parang pinanghawakan mo ang puso mo na ilalaan ko na lang yung powers ko o yung effort ko and time ko sa mga tao o bagay o sitwasyon na alam kong may balik sa akin at hindi ako ma-disappoint in the end. Ngayon, nakita ko dito na ingat ka, Aris. Yung puso mo sobrang sugatan o sobrang hurt. That's what I'm feeling. And you're thinking, hindi ko na ito dadanasin. Kailangan ko makaget out sa struggle na ito. Kailangan ko makabangon. Kailangan ko ibangon ang sarili ko. And ngayon naghahanap ka ng mga ways on how to do that. And talagang natuto ka na from all of these mistakes and all of these heartaches and disappointments from other people na parang feeling mo pinabayaan ka o parang feeling mo niloko ka o pinaasa ka about something. And now the struggle is so real you want to get up and talagang makawala na dito sa pain na ito. And you're going there, kaya lang ngayon parang unti-untiin mo daw, Aris, huwag mo madaliin yung moving on or trying to really rebuild yourself. May proseso daw ito. Sa ngayon, panghawakan mo lang daw yung meron ka, especially your heart and the people na talagang closest to you, okay? The Queen of Cups being clarified by the Knight of Cups. Ngayon, naghihintay ka ng offer o naghihintay ka ng parang, yes, like I've said kanina, parang naghihintay ka ng bagong simula o bagong opportunity para makapagsimula ka ng bago. Makaipon ka na, maging independent ka na, and hindi ka naaasa sa iba. You want something, a new opportunity, and siguro ngayon may hinihintay kang offer from someone, whether offer of a job or offer of an opportunity para makapagsimula ka ng bago, because narinig ko na parang either a phone call or a confirmation from someone na parang, okay, Aris, pwede ka na magsimula, pwede mo na i-try ito, pwede mo nang gawin itong bagay na ito. Parang naghihintay ka ng go signal from someone, and this go signal, talagang nakita ko dito na ilalaan mo ang lahat na makakaya mo dito, buong puso, atensyon, pawis, and effort, at talagang nakatutok ka sa kanya because nakita mo yung halaga ng offer na ito. At ito yung babangon sa'yo para makaalis ka from this era or this energy of your life. Nakita ko may pagbangon in your part. Yes, that's the right message for this reading. Babangon na si Aries, and this offer, a new start, a new beginning, will be really, really joyous para sa'yo. Para ito yung babago ng atensyon mo and babangon dun sa mga pinaglugmukan mo before. Okay, Aries? This is a lovely, lovely I want area for you. May hinihintay ka ngayon. And minamanifest mo siya to come to your reality this time, okay? In the area of what you need daw, kailangan mo, you need to have an 8 of Swords mindset na matanggal na sa buhay mo. Ang ngayon, na-feel ko yung stuck, parang kakahintay sa offer and then kakalarga o lakad away from this struggle. Naramdaman ko yung parang stuck ka, yung parang wala kang magawa o hindi mo alam yung tamang solusyon, hindi mo alam kung paano ka makaka-get out of this. Pero like I've said, babangon ka na this week Ramdam ko yun But ang kailangan mo daw, Aries, is to really recognize mo yung katotohanan na hindi lang isang solusyon mo sa isang problema, Aries. Because si 8 of Swords, kaya siya nahihirapan dito, kaya parang feeling niya nakatali siya o wala siyang magawa, it's because isa lang yun naiisip niyang paraan para makawala sa mga swords na ito. Pero yun pala, meron pang ibang options. Option A, option B, option C, plan A, plan B, plan C. Marami pang plans para masolusyonan mo yung certain problems. Halimbawa, gusto mo makapasok sa isang university. Halimbawa lang ito Okay, sa palengke na lang, palengke. Gusto mo magkaroon ng pwesto sa palengke. Pero ito lang yung kinakausap mong tao. Ito lang yung paraan para makapasok ka. Yun pala, marami pang ibang ways para magkaroon ka ng pwesto doon na hindi itong tao lang ito ang kinakausap mo. Na hindi lang pala siya yung taong kailangan kong kumbinsihin para magkaroon ako ng pwesto doon. Marami pa palang pwesto doon sa palengke. Marami pa palang tao doon na mahihingaan ko ng paalam o maalukan ko ng pwesto para makuha ko yung certain slot. So, sinasabi ng Spirit Guides mo na there are other ways to accomplish a certain endeavor sa buhay mo. Kailangan mong hanapin lang yon para makawala ka na sa mindset na ito. Okay? The 8 of Swords being clarified by the Ace of Swords. Yes, you need to have a clear mind this time, Aries. Kaya feeling mo stuck ka because hindi malinaw sa isip mo. Probably, baka may mga sobrang confused ka na. Sobrang litong-lito ka na din kung paano maghahanap ng solusyon. Siguro dahil wala kang kaperahan ngayon, nag-iisip ka na, saan ba ako pupunta? Sino pwede ko lapitan? Wala na akong maisip. So, sinasabi ng Spirit Guides mo na ikalama mo muna ang sarili mo, Aries. Because the Ace of Swords is really about clear minds. Clear and clean mind. Nakita ko sa iyo parang advice ng Spirit Guides mo, magpahinga ka daw saglit, Aries. Parang
walk in the park, o kaya pumunta ka sa dagat kung malapit ka sa dagat. Kung may garden ka, maupo ka lang doon panandalian para kumalma yung isip mo sa kakaisip. Kasi pag sobra-sobra ng pagod yung isip mo on thinking such solutions, lalo kang hindi makakaisip ng paraan because you're very worried, you're very stressed out, nag-overthink ka na rin dahil sobrang ang pagod, sobrang hirap ng pag-iisip sa solusyon. Kaya kapag nagpahinga ka saglit, at luminaw ng isip mo, saka ka makakaisip talaga ng totoong solusyon dyan. Huwag mo daw madiliin yung proseso, Aries. That's what I'm hearing. Very, very profound yung timeline sa pag-iisip mo this time around. At yung paghahangad ng mga bagay na gusto mo mangyari. Make sure daw na bigyan mo ng oras at bigyan mo ng mahabang time frame yung pag-iisip mo para mas lumuwag yung isipan at makahanap ka na ng solusyon. Okay? Clear mind will give you a clear solution. Okay, Aries? In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Wands. Ngayon, kaya meron kang gustong gawin, meron kang gustong simulan. Ngayon, parang gusto mo talaga mag-commit sa isang bagay, whether gusto mo na magtayo ng parlor, gusto mo na magtayo ng karinderya, gusto mo na mag-abroad, gusto mo na gawin yung isang endeavor na dati parang ayaw mo simulan, ayaw mo gawin because hindi ka pa sure. Pero dahil ngayon nasa area ka of talagang sobrang struggle, walang pera, walang panggastos, walang pambili ng ganyan, meron kang hinuhulugan, meron kang binabayaran, yung inutangan mo ng karaan, nandiyan na. So parang dahil doon sa mga bagay na yun, because nag-ugat siya dito, meron kang tinutumbok na goal. Because Four of Wands is all about finish line o kaya mga threshold or milestone na gusto mong maabot this time. Malinaw sa isip mo kung ano yung gusto mong maabot. Halimbawa, gusto mong makabili ng bahay, gusto mo na mabayaran yung utang sa bangko, gusto mo na mabili yung certain car, o gusto mo na mapatapos sa college yung anak mo. Kaya nag-iisip ka talaga ng mga commitment in order for you na magkaroon ng solid foundation sa usaping kaperahan para maabot mo itong stability na ito. Especially in the home setting. I'm seeing someone na parang may pinapatapos sa bahay o may binibentang bahay o may binibenta ng mga condos or property. Ngayon, parang meron kang quota na kailangan maabot. Kaya sobrang committed mo sa endeavor na ito and you're thinking a good strategy para makawala ka na sa paghihirap na ito. So with the Four of Wands, abot kamay mo naman, Aries eh. Abot kamay mo naman yung mga goals na gusto mong tumbukin. Kaya lang kailangan talaga linisin ang isip para makahanap ka pa ng other avenue kung paano siya masosolusyonan. Okay? The Four of Wands being clarified by the Seven of Swords. Yes, like I've said, other avenues, other strategies. Kasi si Seven of Swords, siya yung uri ng tao na siya yung mismo maghahanap ng solusyon. Hindi siya maghihintay ng sasabihin ng ibang tao, ng tulong ng ibang tao, ng assistance from others. Ikaw mismo yung maghahanap ng sarili mong strategy. This is like a doer, Aries. A very strategic tactic, Aries, na parang ikaw mismo ang magsusugsog ng mga paraan at magpe-pave the way para mahanap yung mga gusto mo. With Four of Wands here telling you na stability is near in your hands, kaya lang kailangan mo talaga ng matibay, concrete at talagang meticulosong pagpaplano because Seven of Swords is all about planning meticulously and strategize, okay? In the area of your near future, ito naman maganda, Aries. In the near future, you're sitting down, enjoying the fruit of your labor. You now have a position of authority in the near future. Ikaw na yung leader ng buhay mo. And malinaw sa isip mo na nagawa mo na to, nakita ko yan, na nakaalpas ka na sa Eight of Swords mentality at nakaisip ka na ng magagandang paraan para magawa mo na yung mga bagay na gusto mo in the near future. Nakahanap ka na ng solusyon para makawala dito. The struggle na ito. And you're sitting here, managing your life, maning-mani na. Alam mo na yung trabahong gusto mo, may sweldo ka na, alam mo na kung saan mo gagastusin ang pera, na unti-unti mo na nabibili yung mga gusto mo, tapos may vision ka pa of the future. Halimbawa, meron ka ng magandang posisyon, meron ka ng magandang trabaho, meron ka ng maayos na negosyo, and then meron ka ng malinaw na vision of 5 years from now, anong gagawin ni Aries, saan ka na pupunta, ano na yung plano mo 5 years from now sa negosyo mo, o kaya ano na yung naiipon mo 5 years from now, ano na yung bibilin mo by that time, makabili ka na ba ng sarili mong bahay, o kaya makabili ka na ng bagong kotse, ganyan. So, magkakaroon ka na ng malinaw na direksyon in the near future of what you truly want. Ang kailangan mo lang daw, Aries, talaga patuloy na ilaban yung mga gusto mo sa buhay. Huwag ka susuko. Patuloy kang maniwala sa powers at saka sa pangarap mo. Huwag ka daw lagi makikinig sa mga naysayers, sa mga bababa sa'yo, sa mga taong nang mamaliit sa'yo. Patuloy mo ilaban yung pangarap mo and don't stop.
Okay? Aries, the King of Wands being clarified by the Ten of Swords. Yes, wow. End of a cycle. Nakita ko talaga dito na you're in the leader of your life. You're the CEO of your life, the CEO of your own money. Ngayon parang nakaalpas ka na daw sa Ten of Swords. Ten of Swords is like pagkalugmok, pagkabagsak. Struggle talaga na sobra-sobra. Rurok na to eh. Kung nanggaling ka sa Five of Pentacles at nanggaling ka rin sa Ten of Swords, talagang sobrang rurok na to ng pain, rurok na to ng sorrow. And parang nakita ko dito na merong tawag doon yung light at the end of the tunnel. Nakita mo na yung liwanag sa dulo nito na parang, thank you Lord, napagdaanan ko, tapos na po. Ngayon nakita ko na yung future ko. Very, very clear at ginagamit mo lahat ng experiences mo in the past as lessons para hindi ka na ulit makabalik pa doon. And ngayon gagawin mo talaga ang lahat para hindi ka na bumalik dito sa pagkalugmok na ito. So, congratulations Aries. A great and clear direction moving forward. Talagang makakabangon ka na. In the area of your a challenge this week, Aries, you have the Judgment card ngayon. Ang challenge sa'yo ay pakinggan yung katotohanan na malalaman mo this week. Halimbawa, ito yung mga bagay na sasambulat sa mukha mo na, uy, Aries, huwag mong pagtuunan ng pansin yung mga negativities. Lagi mong gamitin yung strength mo. And then na-realize mo, kaya ko palang magluto. Pwede ako magluto ng 3 putahe. Yun na lang muna ang magiging capital ko at sisimulan ko. Pero hindi mo inaksyonan. Naisip mo na eh. Alam mo na yung solusyon pero hindi mo ina-actionan. Nagising ka na sa isang katotohanan na pwede ka magsimula ng bago. Pero dahil tinatamad ka o kaya takot na takot ka o kaya pinagdudahan mo yung proseso, ayaw mong simulan, ayaw mong actionan. Yun ang challenge sa'yo this week is to take action on the things na alam mo na yung gagawin. So make sure, be an active player in your life this week, Aries. Actionan ang mga dapat actionan. Magising ka sa katotohanan about something in your life and take action on it. Okay? Judgment cards being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, kapag nagising ka na daw sa katotohanan, sa mga bagay na gusto mong gawin o mga bagay na dapat pala ginagawa mo more than anything, saka magbubukas ang mga pintuan for you, Aries. Mga pintuan of opportunities, pintuan ng mga bagay na pwede mong gawin moving forward, pero hindi ito magbubukas unless magising ka sa katotohanan at aksyonan mo yun. Iba yung magising ka lang sa katotohanan, yung parang meron ka na-realize na parang, okay, ito palang dapat kong gawin. Pero kung hindi mo siya aaksyonan, kasabay ng paghisik mo sa truth na yun, ay hindi magbubukas ang mga pinto. Hindi magbubukas yung mga realization on, parang kapag kasi nagising ka sa katotohanan and then inaksyonan mo, parang, okay, all along ito lang pala dapat kong gawin. Saka biglang magigising ka na at makikita mo yung mga opportunities and doors opening up for you na dati pa pala nakabukas yun para sa'yo. Hindi mo lang nare-recognize because hindi ka pa nga nagigising sa truth. So once you are awakened with the truth, actionan mo at saka magbubukas ang mga pinto for you, okay? In the area of your fortune this week, ito maganda, moving forward. Nakita ko talaga from the pain in the past with the Five of Cups, Five of Pentacles here, na parang unti-unti ka na nakaka-move on, Aries. Unti-unti mo nang natanto na okay na pala, kailangan ko na mag-move on, kailangan ko na mag-move forward, and kalimutan na yung mga pain in the past. Patawarin yung mga dapat patawarin, makipag-reconcile sa mga karapat-dapat na tao na kailangan mo makabate. O kaya ikaw natuto ka na parang okay, time na to move forward, enough na of dealing with the pain, dealing with the sorrow, or dealing with the regrets. It's time for you to heal. Meron din sa inyo gagaling na from a certain sickness and now you are hinuhugot mo na isa-isa to mga swords na nakatarak sa puso mo at handa ka na mag-move forward. And ngayon magiging malinaw na sa isip mo yung mga gagawin mo, okay? Kasi parang ito yung pumipigil sa'yo, yung mga pain, mga sorrow. Ngayon, kapag naka-move on ka na dyan, unti-unti, maka-move forward ka na. Eight of Swords, ang nag-clarify sa kanya, yes. Ngayon, like I said kanina, etong pains na to, sorrow, ang tumatali sa'yo kung bakit hindi ka maka-move on. Tingnan mo siya, okay naman siya, pero yung reflection niya, nakatali siya, nakapiring siya, because hindi pala siya maka-move on do sa pain, sorrow, and heartaches. Pero since sa area siya ng fortune mo this week, nakita ko talaga na swerte ka ngayon. Maka-move on ka na at makahanap ka na ng paraan para makawala sa mga taling ito. Maka-move on ka na sa past lover, maka-move on ka na sa past experience mo about a certain job na ngayon unti-unti ka nang makakabangon talaga at ma-realize mo na ikaw lang din na makakatulong sa sarili mo moving forward. And forgetting the past or forgetting the pain will truly help you na makahilom. At kapag hilom ka na, makakabangon ka na at makakagawa ka na ulit ng bago na hindi ka na takot.
Hindi ka natakot na baka maulit-ulit yung nangyari before. Gamitin mo lang siyang lesson, pero wag mo laging isipin na baka maulit. Ayun na, maulit na naman. Wag mo laging isipin yung ganun. Always choose to begin and start over without the fear of thinking na baka mangyari ulit yung nangyari dati, okay? In the area of your divine advice, you have the Eight of Pentacles. Focus ka daw sa paglinang ng talent at skills mo. Don't focus on the negativity. Don't focus sa bagay na wala ka o mahina ka. Lagi mong gamitin daw yung kalakasan mo, your strength, your skills, and your talent moving forward. Yun daw ang papaabante sa'yo this week, Aries. Yung talent, yung skills mo, yung mga bagay na meron ka kaysa yung mga bagay na wala. Huwag mo daw bigang buhay o wala. Kasi pag lagi ka nakafocus sa wala, lalong hindi mo malilinang yung kagalingan mo. Kaya ngayon linggong ito, tinatawag ka ng spirit guides mo to continue honing and patalasin yung mga skills mo. Okay? The Eight of Pentacles being clarified by the Three of Cups. Ngayon, kasabay daw ng pagtupad mo o kaya paglinang sa iyong mga kakayanan, pag-focus sa trabaho, magkaroon ka rin daw ng mga pagkakataon na i-celebrate yung mga small wins. Halimbawa, today, sinimulan mo na yung, like I said kanina, yung example ko na gusto mo magtayo ng maliit lang ng karinderya, nagsimula ka sa 3 kaldero lang, 3 putahe lang. And then yun, ubos lahat. Parang 2 oras lang, ubos agad. Kumita ka kaagad. So, i-celebrate mo daw yun. I-enjoy mo. Huwag mo agad bigyan ng additional pressure ang sarili mo na parang, okay, bukas kailangan 4 na kaldero na ako. No, manatili ka muna sa 3 sa buong buwan na ito para patuloy mong ma-hone yung craft, no? Patuloy mong ma-expertise yung bagay na yan para maging masanay ka muna sa 3 muna. And then, i-celebrate mo yun. Matuwa ka, enjoy it with your family, with your friends. Parang, uy, successfully 3 kaldero ko, okay pala, kaya ko pala. So, paunti-unti, i-celebrate mo daw yun. Mag-enjoy ka muna sa growth ng yung pinagagagawa. And then after 2 months, after 3 months, i-evaluate mo. Parang, kaya mo na ba mag-4 na potahe? Kaya mo na bang mag-5 kaldero? So, ganun daw ang gawin mo muna. Enjoy and hone your skills and celebrate every victory na nakukuha mo dyan. Okay, Aries? In the area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano yung karagdagan nilang mensahe para sa'yo moving forward na magagamit mo sa iyong buhay this week, okay? First, you have yoke, feeling tied down or frustrated. 2 beses lumabas yung 8 of Swords dito. Talagang pakiramdam mo you are tied down or frustrated ka sa isang bagay na parang feeling mo walang pag-andar o walang solusyon. Ngayon ang pagkakataon para ibangon talaga ang sarili mo. Nasa mindset yan yung Aries. Mindset yan yung mindset. Another message you have, Cup, you should accept valid criticism. Kailangan daw may mga parte sa buhay mo ngayon, especially kung may sisimulan ka na, tanggapin mo lang yung mga puna, tanggalin mo lang yung mga kritisismo, makakatulong yan sa'yo, okay? Another message, you have Star, guaranteed success. Yes! Especially here with the presence of Ace of Swords, guaranteed daw yung success sa'yo. Kaya simulan mo na, Aries. Huwag mong pagtuunan ng pansin yung mga negatibo, okay? Another message you have, 2, kunin na natin. You have dogs getting together with friends. Ito yun, with 3 of Cups. Kailangan mo daw makipag-get together with friends, celebrate life with them. Another message, Flute, disappointment in a friend or a lover. Alamin mo daw kung sino tunay mong kaibigan, yun ang kailangan mo makipag-celebrate with. Pero yung mga hindi, yung mga taong feeling mo ay talaga namang disappoint sa'yo, kailangan mo i-fix daw yung mga bagay na yun, okay? Another message you have, dog, 2 beses ba sa dog? May aso ka ba sa bahay mo, Aries, sa buhay mo? May hilig ka ba sa aso? Because this is something prominent in your life, okay? Protection from a powerful friend. Meron daw protection ka this time around from a powerful friend. Magpasalamat kasi yung spirit guides kasi pinaprotektahan ka daw sa isang manipulative friend mo this time. Okay? Another message, you have Staff. You will be taken care of in difficult times. Meron daw protection na from a powerful friend. Meron ka pang assistance o may help to darating sa'yo. So congratulations. Ito yung sagot doon. Because the 5 of Pentacles is someone asking for help or getting assistance. So ngayon, meron daw tutulong sa'yo. Congratulations. Another message, gavel involvement with the law. So, ngayon, pagkakataon para maging matalino ka sa batas, maging matalino ka sa kung ano yung tamang gawin at ano yung karapat-dapat na gawin sa mga bagay-bagay na sinisimulan mo. Okay? Another message, moon, changes in your life. May pagbabago daw, especially with the presence of 5 of Pentacles here because number 5 po in angel numbers is all about change. So, tamang-tama itong changes in your life. May mga pagbabago especially sa iyong kaperahan. Okay? Another message you have,
Pineapple reconciliation. Yes, like I've said kanina, mayroong pagbabate, especially here with the Three of Swords. Parang ngayon, kailangan mo nang magkapag-reconcile with the people, talagang nakasamaan mo ng loob. Pwede rin forgiveness yan. Okay? Ito ang area na kailangan mo pag-focus on this whole week. Aries, you have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. So, may mga bagay doon na mawawala sa buhay mo o may mga natanggal na sa buhay mo in the past. And you just have to reconcile the fact na kaya nawala yun because hindi mo na siya madadala pa sa buhay mo moving forward. God is redirecting you to a different direction na wala ang mga bagay na yun. So, ngayon kung nagdurusa ka o nagdadamdam ka, you have to really tell yourself na baka this is God's redirection for me at ito yung plano niya for you. Okay? Ang outcome mo this week, Aries, pagtulay next week, you have the King of Swords. Be smart daw this time, Aries. Patuloy mong asikapin na maging matalino sa mga desisyon mo. Maging strategic ka this time around para maparatili mo yung mga pagbabago na magandang dulot sa buhay mo. Like I said kanina, example ko, baka pero ka lang sisimulang negosyo ngayon about karinderya, 3 putahe, ganyan. So ngayon, magkaroon ka doon ng malinaw na vision for the next 3 weeks, for the next 3 months, kung ano yung patutunguhan ng endeavor na gagawin mo. Nakita ko rin dito na magkaroon ka doon ng paninindigan, araw-araw be consistent sa ginagawa mo, and also cut all your connections sa mga bagay na papahila sa iyo pababa. Toxic friends, toxic habits, toxic na paniniwala in order for you to have a smart decision every day, okay? The King of Swords being clarified by the Seven of Wands. Yes, like I said kanina, patuloy ng koneksyon sa mga tao o sitwasyon na sobrang toxic. Because tignan mo siya, naglagay siya ng boundary sa sarili niya against other people na talagang hindi nakakatulong sa kanya. Tignan mo, naparatili niya tuloy yung katahimikan, serenity, peace, everything that she wants sa buhay niya ngayon away from these people na talagang tinutusok siya at pinoprovoke siya. So ngayon, magkaroon ka ng katapangan na patuloy ng ugnayan sa mga maling paniniwala, maling tao, maling sitwasyon, o maling iniisip. Ngayon, talaga maging matalino ka moving forward para maparatili mo yung mga magagandang bagay sa buhay mo, Aries. Okay? That is your June 1 to June 8 reading, Aries. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Stario PH. God bless everybody.